So, for me, ang sagot ko doon sa tanong ni Sir, I'm more into John Piaget's theory of cognitive development. Because since I was a little child, even up to this time, I was and I am exposed to young children, and I could see their mental development from birth until they grow older or until they reach adulthood. Tsaka even tayo nakikita din natin yung development ng mind ng isang tao. Diba? So, I like how John Piaget explained the stages of development of the mind of a person. So, sabi niya, merong 4 daw na theory of mental development ng isang tao. So, ang unang stage ng cognitive development ni John Piaget ay tinawag niyang sensory motor development. So, sabi niya, ito ay nangyayari from 0 to 2 years old. So, from birth until 2 years old. Ano yung nangyayari sa stage na to? Sabi niya, infants learn to interact with their environment through their senses. Kaya siya tinawag na sensory kasi senses yung ginagamit. And then, more on sucking, more on grasping, looking, touching. Yan ay part ng senses, diba? So, very common dito yung thumb sucking, diba? So, part siya ng stage na yan. So, kaya minsan nakikita mo yung mga parents na kahit kakaanak pa lang or kakasilang pa lang ng sanggol, kinakausap na nila yung diba? Hindi, not literally na kalabas ng sanggol ay kakausapin mo na, hindi ganon. So, I mean to say from, halimbawa, na umabot na ng 1 week, 2 weeks, diba yung mama, minsan sasabihin niya, mama, tuturuan niya na yung word na mama or kung ano-ano dyan. Tapos yung bata nakatitig sa kanya, diba? Tapos, while titig na titig yung bata sa kanya, hinihila yung ganyan. Sometimes, diba? Nakikita mo. Kasi part yan ng grasping. And then, by the time na natuto na siyang halimbawa, maupo na siya or something, di ba, mahilig siyang mag-grasp nga. Di ba, grasping? Ano ba yan? So, part siya ng grasping. Kaya, sa stage na to is very important na ilayo natin yung mga bagay-bagay na maaari niyang malunok. Di ba? So, kasi lahat ng mga magagrasp niya, maaabot niya ay akala niya pagkain, kaya sinusubo niya. What else? Okay, so let's proceed to stage 2. Sabi niya yung stage 2 daw ay tinawag na pre-operational stage, which for me is also true. Sabi niya, sa pre-operational stage daw, dito na di-develop daw yung what's this? Symbolic thinking, tsaka language development. So, sabi niya, ito daw ay nangyayari during 2 years old, starting 2 years old until 6. So, ano yung nangyayari during symbolic development and language development? Tingnan mo yung mga ginagawa ng mga kinder at nursery, di ba? Sa stage na yan, tinuturuan sila paano magbasa ng shapes, paano magbasa ng alphabet, paano mag-naming ng color, paano mag-naming ng sound ng isang animals. So, dyan nangyayari yung familiarization ng symbols. Diba? Symbolic thinking development. And then, sa language development is tinuturuan kung paano i-pronounce yung sound ng A, I, I, O. Alphabet. Yung A, B, C, D. And then, A. Ba. Wait lang kasi tinawag ako ni mama. Nakalimutan ko na yung kasunod kong sasabihin. Next is next, yung third stage na sinabi na John Piaget is
concrete operational daw. So, concrete operational is from 7 to 12. Ano yung nangyayari during the concrete operational? Sabi niya, let's say adolescent or teenagers learn to starts developing their reasoning skills, logic reasoning, di ba? So, although hindi pa talaga very deep yung reasoning skills nila, pero nag-start na silang matutong magpaliwanag ng mga bagay-bagay. So, halimbawa lang ito ha. Tatanungin ng nanay yung 7 years old. Sabi ng teacher, nag-chat si teacher sa GC, nanuntok ka daw ng kaklase mo, anong nangyari? Sabi, kasi ma, binuli ako niya na bungal daw ako. Kaya sinuntok ko siya. Tapos, yan na example ng logic reasoning, di ba? And then, halimbawa naman, yung anak mo mahilig sa YouTube. Naalala ko kasi yung pamangkin ko, ano siya. Lagi siyang nakikinig sa YouTube or tumitingin sa YouTube. Sabi niya, tita, alam mo kung bakit merong magma, lava, or bakit may volcano? Siyempre, tayo as adult, alam na natin yun kasi dinidiscuss na yun sa science, di ba? Or sa klase. Nagpretend ako na hindi ko alam, sabi ko. Hindi, bakit? Ang sabi niya, kasi ganito kasi yan. Di ba yung soil? Di ba yung soil, tita, ay nang inaapakan natin. Sa ilalim daw kasi ng soil, meron siyang rock formation. So, during the movement of the earth daw ko, no? Sinabi niya sa akin. During the movement of the earth is nag-shake sila and they collide with each other. So, yung collision ay nag-create siya ng friction. Saka yung friction na yon ay nag-create ng heat. So, sabi niya, katulad daw yan ng diba? Kanyari, nirarab mo yung isang bagay, diba? Umiinit. Ganyan ang nangyayari daw during the collision of the rocks. Kaya, yung friction na yon nag-create ng heat at merong nagproproduce ng, hindi ko alam kung smoke yung nasabi niya, basta. And then, yung heat na yun is trying to escape daw from the underneath kasi nag-accumulate daw siya in the long run. Mag-escape daw siya, naghanap siya ng paraan na makalabas. Yan na yung nakikreate yung yung volcano daw. Tapos, yung lava tsaka magma daw ay parang result ng collision tsaka ng friction or ng heat. Ganyan, basta ganun yun. Yan ay sample ng logic reasoning. And bakit siya natuto ng ganyan? Kasi nga sa kakapanood ng video, kasi tinanong ko siya, paano mo nalam, sino nagsabi sa'yo? Sabi niya, napanood ko kasi sa YouTube. Sabi ko, oh, that's good. Kaya yan yung sample ng good advantage good na nga, advantage pa eh. Redundant na yun, Day. So, siya, advantage lang. Do not say good pag nag-advantage ka na. So, advantage ng technology. Kaya sa stage na to, it's Bisaya talaga to, Day. Ang accent ko, Day. sa stage na to, it's very important na yung mga parents ay tini-check nila yung pinapanood ng mga kabataan nila kasi malay mo nanood na yan ng mga kung ano dyan sa online, di ba? Kasi merong mga games, mga videos na malalaswa na ngayon. So, tingnan nyo yan yung mga kids nyo. Ako, accept ako dyan, di man ako parent. Next is, yung last stage yung sinabi niya is formal operational stage. So, explain ko na lang kasi na-explain ko na lahat. Formal operational stage, dito daw nangyayari yung development ng abstract thinking, tsaka yung higher order thinking skills. Ano yon? Ano ibig sabihin nun? So, abstract thinking, halimbawa, katulad ng mga ginagawa ng, engineer. Halimbawa lang ito ha. Isa halimbawa. Nagawa ng mga engineer. Diba, hindi nila nakikita yung gagawin nilang bahay. Pero nai-imagine na nila yung magiging outcome at paano gagawin yung proseso ng pagbuo ng bahay. Ganyan yung abstract thinking. And then, wait lang, naubos na yung time. Yung deep thinking is
Tapos higher order thinking skills is you like to explain things in a way you understand.